So mga par, sa naging bakbakan nga po ng isa sa nagpagapang kay Naoya Inoue na si Ramon Cardenas kalaban si Eric Robles sa laban nila sa Probox TV. Kung saan mga idol, kagaya po sa inaasahan natin, panalo po si Ramon Cardenas. Sa naging tema ng laban mga idol, pinalambot muna ni Cardenas itong si Robles sa unang quarter ng laban. Pagdating sa round 3 mga boss, bulagta itong si Robles kay Cardenas. Pero nakasurvive ito mga idol. Bagamat pagdating sa round 5 mga boss, ginamit ni Cardenas ang kaliwa nito na siya ang nagpagapang kay Inoue. Plakda talaga si Robles. Knockout ito diretso mga idol. Grabe talagang lakas ni Cardenas. Isang suntok lang tapos ang laban. Samantala halos 24 oras pa lang nga po mga idol ang nakalipas matapos ang naging digmaan sa pagitan ng ating pambato na si Nonito Donaire Jr. kalaban si Seiya Tsutsumi para sa WBE title fight kung saan matagumpay na dinipensahan ni Seiya Tsutsumi ang kanyang WBE title kalaban ng Pinoy legend. Pero sa naging panayam naman ng hapon mga idol, isang araw ang nakalipas. Nagkakaproblema daw ito mga idol sa paghinga at ang hapdi daw ng kanyang mga sugat mga idol sa muka. Grabe daw ang pamamaga sa muka ni Seiya Tsutsumi mga idol. Halos buong muka nito maga dahil sa mga hampas ni Donaire. Maski daw mga idol ang anesthesia na tinurok sa kanya, hindi tumatalab sa sobrang hapdi ng kanyang mga bukol at halos daw hindi makapagpahinga na maayos itong hapon. At sa mga nagsasabi mga idol na mahina daw ang suntok ni Donaire sa edad na 43 anyos. Ito na ang resulta mga idol. Patunay na mabigat talaga ang kamao ni Flash. Sobrang matibay lang talaga si Seiya Tsutsumi kaya kahit spaghetti legs na, hindi pa rin natutumba sa bakbakan. Dagdag pa ni Seiya Tsutsumi mga idol, magpapahinga daw siya na matagal bago lumaban ulit sa bakbakan. Gusto niya daw pagsampa ulit ito sa ibabaw ng lona, nakarecover na ito ng maayos. Hindi daw kasi basta-basta ang punishment na natanggap nito sa Pinoy legend sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, tuloy na nga po ang bakbakan bukas sa pagitan ni Jake Paul kalaban si Anthony Joshua. Parehong pasok-pus lang mga idol sa weight limit na kanilang pinagkasunduan sa bakbakan. At kagaya sa na-expect natin mga idol, nagrambulan kaagad ang dalawang fighters sa ibabaw ng stage. Pareho nilang sinukat ang kamao sa bawat panga nila mga idol at tila mas lugi talaga si Jake Paul dito. Ang kamao kasi ni AJ, parang kasing laki nun ng mukha ni Jake Paul. Hindi natin ma-imagine mga idol kung matamaan ng solid itong si Jake Paul sa bakbakan. Natulog nga si Francis Ngannou sa kamao ni AJ na isang most feared UFC fighter. Si Jake Paul pa kaya na isang YouTuber. Pero gayon pa man mga idol, ina-expect naman natin na tatakbo si Jake Paul sa laban. Papagurin talaga nito si Joshua sa bakbakan. Unang round pa lang survival mode na ito si Jake Paul. Malamang masaya na ito mga idol na matalo sa bakbakan basta hindi lang matulog sa kamay ng dating unified heavyweight champion. Samantala sa huling banta naman ng Breton, tumatigok daw si Jake Paul sa bakbakan nila. Wala daw siya magagawa mga idol. Matitigok daw talaga si Jake Paul. Ganun daw talaga ang buhay ng boxer. Parang ngayon pa lang mga idol, sinasabi na ni Joshua na hindi talaga ito maawa kay Jake Paul sa bakbakan.